Ano bang meron sa first days? It's exciting, pero nakakakaba at the same time. Ang daming nangyayari. Ang daming expectations. Imbis tuloy na maka-impress tayo on our first day, we end up doing something else na naaalala ng mga tao for all the wrong reasons. Nakakatawa nga eh. In a person's life, ilang beses na rin naman tayong dumaan sa mga first days. And yet, every single time, parang first time ulit. If only I had the confidence and anong tawag nila doon? Swag? If only I had that, hindi ko sana problema ang first days. Gaya nung guy na yun, he's definitely got swag. In fairness sa kanya, parang artista, sikat, na mala Superman. At mukhang Adonis. Wow, parang kape lang 3 in 1. Miss, tabi! Miss, okay ka lang? Sorry, munti ka namin tamaan Yeah. Are you sure? Sorry talaga by the way, I'm Jorgen. Okay. Miss, okay ka lang? Bago ka lang ba dito? Kasi parang ngayon lang ito nakita eh. By the way, I'm Jorgen. Oh my God. It's him! Oh my God. I just did the worst thing on the most amazing day of my life. Of all the people na makakabangga ko on my first day of work, it had to be him! My college crush! The one that got away. Jorgen. And we work at the same building pa! Nakakainis. Ay. Pero, if may chance man na maging kami, well, I think I ruined it already. Are you sure you're okay? Yeah. Yes. I mean, I'm okay. Hindi naman ako natamaan ng box kanina eh. Thank you nga pala ulit Sorry kung parang makulit Well, it's just that, you look kind of flustered. You look flustered? Is the most polite way of saying, mukha kang haggard. Well, hindi ko naman siya masisisi for thinking that. Let's just say na hindi yun yung best look when seeing your college crush for the first time in 5 years. I'm sorry, you don't have to answer that. It's just, I mean, it's none of my business. No, it's okay. It's just that, ano kasi, nung dumating ako kanina, may van na muntik akong masagasaan. Ha? Anong klaseng sagot yun? And walang sparkling vampire around the area para tulungan ka? Nakakahiya! Siyempre nahuli niya kagad ako nagsisinungaling, diba? Malay ko bang napanood niyo na pala yung Twilight, no?
Sorry. It's okay. Well, this is my floor. Yeah, okay. Wait. Naalala na kita. You're Christine from college. The unluckiest girl in sports. Hindi pa nga nagsisimula ang love story namin ni Jorgen. Ayun, tapos na agad. Balik na naman ang beauty ko sa pag-aabang ng mga Jorgen counters. It's been a week at work and hindi ko pa nakakasalubong si Jorgen. I don't know if it's fate telling me to forget about him. Pero at the same time, baka naman gusto lang ng universe na makompose ko muna ang sarili ko before I get to see him again. Pero hindi ko rin naman alam kung anong gagawin ko if I bump into him eh. Do I hide? O pretend na wala na lang nangyari at all? O matunaw na lang bigla? O magpalamon sa lupa? No. I need to be mature about this. Promise. Pag nakita ko si Jorgen, I'll talk to him. Promise talaga to. If ever the universe will give me another chance with Jorgen, I will grab it with both hands and I will never let go. Ano ba tong ginagawa ko? But how do I approach him? Nung sinabi kong kakausapin ko siya when I see him, hindi ko naman nakalaing agad-agad. Wala man lang time to prepare. Agad-agad talaga, universe. Pero nangako ako sa sarili ko. Christine, kaya mo to. Be an adult. Hindi ko alam kung anong meron kay Jorgen at bakit nagiging weirdo ako kapag kausap siya. I mean, I had conversations with strangers, employers, cute guys. Hindi naman ako nawiwindang. Pero pag kay Jorgen na, ewan ko ba? Para akong laging natotorete. Ever since college. Pero alam mo ba kanina? Well, let's just say, today is one of the best days in my life. Bro, alis na ako. Hi, Jorgen! I know it's been a week since last time nakita and nagkausap, and I'm sure you're thinking na ang weird-weird ko. Lalo na ngayon, bigla-bigla lang ako nagsasalita dito without even asking kung okay lang. But I really need to get this all out before I lose my confidence again. I just want to apologize. Christine? Hinga. Do you want to sit down? Why don't you join me for lunch? Taray ko naman kung aayaw pa ako, diba? Ang masasabi ko lang,
Thank you, universe! Bro, actually, kailangan ko na mauna. May late na din ako eh. Punuan pala dito sa cafeteria, no? Ngayon lang kasi ako hindi nagbaon. Kaya dito ako kumakain ngayon instead of sa pantry namin. Bakit ka tumatawa? May something ba sa ngipin ko? Or sa mukha ko? No. None of the above. It's just that, kasi nung college, parang palaging one-sided yung conversations natin. Tapos, remember last week sa elevator? And then ngayon, ewan ko kasi parang lahat ng gusto mo sabihin nun ngayon na lumalabas. Oh. Sorry, I didn't mean to offend you. All I meant was, Nahawa ka na ata sa akin. I guess, why don't we start over? I'd love that. Yeah. Hi, I'm Jorgen. I work in an ad agency at the 12th floor. And you are? I'm Christine, an accountant from the 16th. Hi, nice to meet you, Christine. Hello, Jorgen. So, kumusta naman first week mo sa work? Paano mo nalaman bago lang ako? Well, it's our first time to meet, diba? We talked the whole time! Parang hindi kami naubusan ng pinag-uusapan. We talked about the people at work, the friends I've made in the office. I told him how I'm liking the working environment. Kung gaano kabait ang lahat, kung gaano ka-friendly, kahit hindi naman kami magkakatrabaho. The whole lunch was surreal. Ang sarap kausap ni Jorgen. Kung dati pa siguro, nagka-confidence na ako na kausapin siya. You know what? I must admit, nagtaka rin ako kasi all those years na nagkasama tayo ng college, bakit parang takot na takot kang kausapin ako? Nahihiya kasi ako noon. Well, mukhang di ka na nahihiya ngayon eh. Which is really good. And alam mo nga, muntik kita hindi makilala. Because you look different. Of course I do! Ito kaya itsura ko ng college. Fine. Hindi ganito yung itsura ko noon. Pero, hindi naman kasi ako nagiging crush ng bayan nung college kami. Wala kasi sa akin yung tipo na maaalala ng tao. See? Maybe nag-mature lang yung itsura ko. Tumanda. No, that's not it. You don't look old at all. You actually look. Ito tama nga. It's like, there's this beautiful difference. Oh. Baka sa suot ko lang yon. Ha? I mean, sa kulay ng damit ko. Teal does wonders for my skin. Nagka-glow, diba? Yeah, but maybe you should wear more teal then. Maybe I should. Ang bad timing, diba? Kailangan na ata ako sa office. Sorry, I have to cut our lunch short. No, don't worry about it. Importante work eh. Gusto mo masama natin sa elevator. So, ano nang ginagawa mo ngayon sa agency? Skincare project, my favorite. Yeah, so kumuha din na ito tayo. Jorgen! Tara na pre, start the meeting oh. Late na. Go! Sasakay lang naman ako ng elevator eh. Hindi naman ako kakainan yan eh. And besides, see? No boxes inside. You know, we should do this again. Lunch and probably talk. Talk lang talaga? Talk lang? Sige. Let's talk. Ulit. Yeah, is it okay if I get your number? Jorgen, let's go! O ayan.
tinatawag ka na ulit ng kaibigan mo. I'll call. I'll wait. Tatlong araw nang hindi tumatawag sa akin si Jorgen. Ano kayang nagawa kong mali? I mean, it's not like nagbago naman ako. Ay, teka. Baka naguguluhan na kayo. Yung last kwento ko kasi, yung nabigay ko yung number ko kay Jorgen. So, previously in my life, after kong ibigay yung number ko kay Jorgen, he called. A couple of days later, sabi niya, ganun daw dapat yon. Hindi daw pwedeng agad-agad. Baka isipin ko raw kasi, creepy stalker siya. Hay, kung alam lang niya. Pero, we've been having lunch every day since that first time. Nakilala ko na nga mga friends niya eh. And, nakilala na rin niya yung mga friends ko. Everything was going great. Nagbiro pa nga ako eh. I told Jorgen na para kaming nag-50 first dates. Without the short-term memory loss ha. Kaya, hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang nawala si Jorgen. For 3 days. And, wala naman siyang binanggit about his office sending him somewhere. Or kung may family emergency siya. He just disappeared. Well, hanggang kanina. Nakita ko na ulit siya sa cafeteria. Pero, parang iniiwasan niya ako. I know nakita niya ako. Pero nagkunwari siya na hindi niya ako nakita. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Galit kaya siya sa akin? Akala ko naman, okay kami. Maybe I should talk to him. Tama. I should talk to him. Bukas. Tama. Bukas. Hi guys! Pwede ba makiupo sa inyo? Wala kasi ang kasabay mag-lunch today eh. Christine, nako. Wrong timing eh. Paalis na kasi kami. Jorgen, see you up at the office na lang ha. Una na kami sa Christine, sorry, may tatapusin din kasi ako sa work. Sobrang busy lang talaga ngayon. So, next time na lang ha. Sorry. Ewan ko ba, Jean? Baka naman, masyado ko lang pinagpipilitan ng sarili ko sa taong ayaw naman sa akin. It's clear naman eh. Iniiwasan ako ni Jorgen. Nako girl, baka naman masyado mo lang ina-analyze yan. Baka busy-busy yan talaga ang lolo mo. Sobrang busy na hindi man lang makapag-reply sa text. Sinasabi ko lang naman. Ewan ko ba? I guess this is affecting me more than I thought. Akala ko kasi may something na talaga sa amin. Uy, sorry pati ikaw binibigyan ko ng sakit ng ulo. You know what? I'll just forget about it. Ang dami-daming problema sa mundo. Isasama ko pa to. That's the spirit, eh. Tara, balik na tayo sa office. Ay, wait lang. May bibili lang ako sa cafe. Ay, wag! Bakit? May bakon ako sa taas. Share na lang tayo. Okay lang. Nakakaya naman. Saglit lang ako. Don't worry.
Ang hirap palang mag-fake na okay ka, no? Bakit ko ba kasi kailangan magpaka-fake pa? I can be okay. Tama. Today, sisimulan ko ang bagong chapter sa buhay ko. Bakit ba kasi ako nagpapaka-hang up pa dun kay Jorgen? Eh, hindi naman naging kami. Tama. Ile-let go ko na ang past. Well, I guess, it's time na rin para tigilan kita. Di mo ba titignan kung sino yung nag-text? Sige na, sino yung nag-text? Eh, si Jorgen. Di mo babasahin? Para saan pa? I mean, it's nice that he texted. At least alam pa rin niya yung number ko. Pero, ano na pagkatapos? Masasaktan na naman ako. Ay nako, if he's not interested in me, ayoko na umasa. Kaloka ka, girl. Isang text lang yan. Isang text para sa amin, oo. Eh, para yung girlfriend niya. Baka makasira pa kami relasyon. Girlfriend? Saan naman ang galing ang girlfriend na iting? Diba? Kinuwento ko na sa'yo dati. Lagi ko siya makikita may kausap na girl. Mukha nga ang saya-saya nila eh. So, I don't want to ruin anything. Alam mo, basahin mo na lang kaya. Kasi yung conclusion mo parang pang-Olympics ang talon sa taas. Fine. Ito na. Can we talk? Please? Meet me at the mall? Oh my, naku girl! May something yan! MOA, Mall of Affections. Pumunta ka na ha? I mean, para malaman mo lang kung ano talaga kayo. Eh, friends nga lang kami, di ba? May girlfriend siya, di ba? Girlfriend? Asumera ka! Bakit? May alam ka ba? Of course not. I'm just playing devil's advocate. Sige na nga, pupunta ako. Pero, samahan mo ko. Choice pa ba ako? Ito talaga. Kaloko ka. Parang wala naman si Jorgen dito. Bakla atat lang. Di pwedeng malate ng isang dialogue. Teka lang, Christine ha. Iwan mo na ka na ng konti. Padala akong powder. Oy! Kung naging movie lang sana ang buhay ko, by this time, siguro may something special nang nangyayari. Parang ganyan. May romantic music. And then may kakanta para sa akin. Ay. Ari ba kitang makasayaw o di kaya kahit upo lang muna tayo habang inaantay yung ating magiging theme song.
yon? This really special girl na nakilala ko. And I've been wanting to ask her out on a date. Pero ayoko naman tanongin lang siya. Kasi I wanted to make it grand because she's very special to me. And I might have hurt her nga sa pagtatago ko. But here it is now. Here is what now? Anong meron dito ngayon? My attempt to ask this very special girl out on a date. So, Christine, will you go out with me? Say yes, say yes, say yes, say yes! Sino ba naman ako to deny the universe, diba? Yes! Yes! 1,000 times yes! This is my Zorgan story. This could be yours too.